Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkaraan ng 3 araw, ay natapos din ang shooting ng music video na 9 Lives. Kapag natapos ang editing niyon, pagbalik ng grupo sa Maynila, ay makikita na rin ang kabuuan ng music video. Nauna nang bumalik sa Maynila ang director at production staff dahil may hahabulin pa raw na schedule ang mga ito. Sa ngayon, ang banda at iilan na lamang ang naiwan sa isla para mag-enjoy at makapagbakasyon na rin. Kaya naman, hindi na nagsayang ng panahon ang marami para makapaglangoy sa dagat. Natanaw ni Freya Del Sovina na palapit sa cottage na kinaroroonan niya. Naka 2-piece bathing suit ito na bumagay sa magandang hubog ng katawan nito. Hey, what are you still doing here? Nagsawa ka na ba sa kagandahan ng lugar na to? At parang ayaw mo na mag-enjoy? Untag nito sa kanya. Hindi ka gumaya kay Glenda na halos ayaw nang umahon. Hindi lingid sa kaalaman nito na taga Bicol siya at ilang beses na siya nakapunta sa islang iyon. At saka, ano ba yung suot mo? Bakit naka-t-shirt at shorts ka lang? Hindi ka ba nagdala ng bikini? Hay naku Vina, hindi bagay sa akin ang ganyan. Feeling ko, parang nakahubad ako at pinagtitinginan ng lahat ng tao. But no offense meant, bagay naman sa'yo ang ganyang panligo. Aniya, hindi talaga siya komportable magsuot ng swimsuit. Tumawa ito. I know, pero paano magkakagusto sa'yo niyan si Kai kung nandito ka lang at hindi man lang siya sinasamaha mag-swimming? Nauunahan ka tuloy ng bruhang yun. Inginuso nito ang kinaroroonan ni Kai at Anacel. Wala naman akong pakialam kung hindi siya magkagusto sa akin. At saka, okay lang nandito lang ako. Hay nako, but mind you ha, Herrera never takes no for an answer. Kaya sasamahan kita magbihis ngayon, sa ayaw mo man o sa gusto mo. Hinila siya nito. Halika na, may extra swimwear pa ako doon. Kasama ni Freya Del Sovina. Lamig na ang pakiramdam niya sa ipinasuot nitong swimsuit sa kanya. Vina, tawag dito ni Vin. Anong ginawa mo kay Freya Del? Patay ka na naman kay Kai. Ang dami nakatingin sa kanya. Lagot ka. Hayaan mo siya. Kailangan ba ngayon lang niya mapansin itong newest friend ko kung kailan nag-effort siya maging maganda sa paningin ng mga kalalakihan? Siya nga, walang pakundangan sa pagsama sa bruhildang yun. Nakataas ang isang kilay na sabi na naman ni Vina. Huwag kang maingay, baka marinig ka ni Anacel, saway ni Vin dito. So, alam din naman niyang ayoko sa kanya. Kuya, kahit bugnutin ng best friend mong yun, hangad ko pa rin sa kanya ang isang babaeng mas maiging iharap sa altar at sa mga fans nyo. Ano ka ba? Ikakasal na yung tao. Exactly! Ikakasal na nga siya. Bakit nilalandi pa niya si Kai? Kay Freya ni si Kai, no? Vina, tama ang kuya mo. At saka, kanina pa ako hindi komportable dito sa suot ko. Sa tingin pala ng mga taong nakakakita sa akin, parang hinuhubaran ako. Aniya, bago pa kung saan mapuntang argumento na magkapatid. Hindi ka nila hinuhubaran, girl. Humahanga sila sa'yo. Sa atin, ani Vina. Saka, huwag ka makikinig dyan kay kuya. Halatang halata naman na nagagandahan siya sa'yo. Napatingin siya kay Vin. Bigla naman nag-iwas ito ng tingin. Natawa si Vina. See? Kaya halika na. Show Kai what he's missing. Hinila na siya nito patungo sa pool kung saan naroon sina Kai at Anacel. Sumunod din sa kanila si Vin. Malayo pa lang ay alam niya nakatingin na sina Kai at Anacel dito. Medyo nakakunot ang noo ni Kai habang nakatingin sa kanya. Galit ba ito? Kapag kuwan ay lumapit ito, dala ang tuwalya at ibinalot iyon sa kanya. Inalayo siya nito sa mga matang kanina pa nakamasid sa kanya. Nilingon niya sina Vina at Vin na pareho makahulugan ang ngiti. I told you to stay away from Miss Masungit. Hindi lang masungit yun. Malakas din magsusol, kaya alam kong siyang pumilit sa'yo magsuot ng ganyan. Pinahiram lang naman niya ako ng panligo, kasi hindi pwedeng maligo sa pool na naka-t-shirt
Pagtatanggol niya kay Vina, "Pwede ka naman doon sa dagat maligo." Pinihit siya nito paharap dito. "Look, ayokong pinagtitinginan ka ng mga tao ng ganyan. Ayoko rin naman. Kaya lang mapilit si Vina," sabi nito. "No, kasi okay din naman siguro kung susubukan ko ang mga bago sa buhay ko. Katulad nito, totoo ang dahilan niyang iyon. Pero may isa pa siyang rason. Gusto niyang ilayo ito kay Anacel. At nagtagumpay siyang ilayo ito sa babae. Selfish na kung selfish, pero masasaktan lang ito kung patuloy na makikipag-ugnayan ito kay Anacel gayong nakatakda ng ikasal ang babae. Okay, I understand, pero bumuntong hininga ito. Halika na nga lang, hinawakan nito ang kamay niya at nagpatuloy sila sa paglalakad papalayo. Dinala si Freya del ni Kai sa cottage nito. Lumabas lang ito para ikuha siya ng pamalit na damit sa cottage na tinutuluyan niya. Ayaw nitong lumabas pa siya ng ganoon ng ayos. Maya-maya lang ay bumalik na ito. "Magbihis ka na." Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. "Ang laswa mong tingnan." Nalalaswaan lang ang tao kung kalaswaan din ang iniisip niya. Ganting biro niya. Ngumiti ito. "Ikaw talaga?" Hinurot siya nito sa pisngi. "Sige na, magbibihis na ako. Alam kong cute ako, pero wag mo nang masyadong ipamukha sa akin yon. Masakit kayang kurut-kurutin sa muka." Natawa ito sa sinabi niya. Kapag kuwan ay lumabas ito para makapagbihis siya. Paglabas niya ng silid ay nakahiga si Kai sa sofa. May hawak itong gitara at tinutugtog ang isa sa mga sikat na revivals ng banda nito. Nakapikit pa ito habang tumutugtog at kumakanta. Napadilat ito nang agawin niya rito ang gitara at siya mismo ang tumugtog at kumanta. "Marunong ka rin pala niyan," anito nang matapos siya sa pagkanta. "At hindi lang marunong. Mukhang alam na alam mo pa kung paanong ginagawa namin ni Vin para mas maging maganda ang kalalabasan na kanta. Alam mo bang isa yan sa mga pinakamahirap na kantang ni-revive namin?" Alam ko, binigyan siya nito na nagtatakang tingin. Yan ang pinakaunang revival nyo, kaya pressured kayo maging maganda ang reception doon ng mga tao. Kasi nga revival, baka hindi nyo maabot ang expectations ng fans. Yeah, kumunot ang noon nito. "Hey, marami kayatang alam tungkol sa grupo. Marami pa akong alam sa banda nyo. I used to be one of your biggest fans." Pagtatapat niya na halatang ikinagulat nito. "At katulad na iba nyo pang fans, I researched everything I could about your band. So, bakit hindi mo sinabi sa akin? Is that important?" "No, but thinking of it, kaya ka lang ba nagpanggap na galit sa akin noon? Because you want me, or us, to think na hindi ka the stalker?" "No." He gave her a questioning look again. "Hindi naman kasi ako nagpapanggap noon. I was raging mad that I was going to be the PA of the band that I formerly admired and loved." Tumangutango ito. "So tell me, paano nangyari nang avid fan namin bigla na lang nagalit sa hottest vocalist who ever lived? Hindi ka rin mayabang ano?" Natatawang sabi niya rito. "Ikaw na rin ang nagsabi, hindi magyayabang ang tao kung wala itong maipagmamayabang. It's something personal," tugon niya. "Ha? What I mean is, yung dahilan kung bakit hindi niyo na ako fan, it's something personal." Tumangutango ito. "Ah, alam mo bang kuya ko ang nagturo sa akin tumugtog ng gitara? Siya rin nagturo sa akin kung paano tugtugin ang kantang yun. May gitara kami noon eh." Naalala niya ang instrumentong pamana pa ng kuya niya sa kanya. Hinayang siya na hindi niya iyon nadala nang umalis siya ng bahay noon. "Nasaan ang kuya mo? I should meet him. Magaling siguro siya. The way I see it, maayos ang pagkakatugtog mo. Lalo na siguro kung makikilala ko ang nagturo sa'yo." "Wala na siya eh." "What do you mean wala na? Nag-abroad?" Umiling siya. "He passed away already." "Oh, I'm sorry." Apologetic na tinig nito. "I'm really, really sorry. Hindi ko sinasadyang ungkatin iyon." "It's okay." "No, nawalan ka ng mahal sa buhay. At alam kong masakit sa iyo ang maalala ang mga nangyari noon. Espesyal ka sa akin, Freya. And I don't want to see you hurt." Tinitigan niya ito, ngunit agad din siya nag-iwas ng tingin. Espesyal daw siya para dito. Hindi rin siguro masama kung magkwento siya rito. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. "It was a car accident. 3 years ago," panimula niya. "I was really devastated that day that I woke up and found out that my brother and only best friend was gone."
It's been years, but I'm still haunted by my brother's death even now. What do you mean? Nagmumulto siya sa'yo? Bahagya siyang natawa. Sira, hindi no. Alam niyang nais lang nitong pag-aanin ang kalooban niya, kaya ito nagpapatawa. I'm still haunted by my conscience. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit nangyari ang aksidente at nawala si kuya. Ako ang dahilan kung bakit nawala siya. I don't believe so. May dahilan kung bakit nangyari yun. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo dahil hindi mo naman ginustong mawala ang kuya mo. Ngumiti siya na mapakla. It was funny how Kai could think of it that way. Samantalang siya ay ang sarili niyang sinisisi niya all this time. Pati ang daddy niya ay ganoon din ang iniisip. So, 3 years ka na palang ulila sa kuya mo at ulila ka na rin sa mga magulang. Tumango na lamang siya. Hindi pa niya maaring sabihin ang lahat dito. Kung may revelasyon man siya tungkol sa personal niyang buhay, hindi nito maaring malaman na nagkukunwari lamang siyang ulila na siyang lubos. But you know what? There's still something about you that I need to know. Parang feeling ko, marami ka pang hindi nasasabi sa akin. Pagpapatuloy nito. Pero kung hindi mo pa kayang sabihin yon, okay lang din. Alam kong may panahon para sa lahat. At least, nalaman kong ilang detalye tungkol sa'yo. Unfair kasi wala naman ako mariresearch na impormasyon katulad ng ginawa mo sa banda namin. I can't stalk you the way you stalked us. He was teasing her and she knew. I'm not a stalker. I was a fan. Magkaiba yun. Pareho na rin yun. Kung hindi ko pa alam, baka may hidden camera kandala ngayon o kaya noong napasok mo ako sa banyo. Tapos, bigla ko nalang makikita sa mga magazines ang hot body ko paired with oozing sex appeal. Ha? Feeling mo talaga ganoon ka? Natatawa ng sabi niya. Kung may cameraman ako ngayon o noong araw na yon, hindi ko aaksayin yun sa'yo. Baka nga hindi pa rumihistro ang mukha mo sa camera ko eh. Eh bakit sa press, rumihistro naman? Pangit nga lang ako doon. Kasi pangit ang mga kamera nila. Siyempre, mas pogi ako sa personal. Ikaw? Pogi? Mami mo siguro nagsabi nun. Hindi ka napopogian sa akin. Mas pogi ang boyfriend ko sa'yo. Talaga? Sino? Si Brad Pitt. Yung komedyante. Humorous palang type mo. Hindi mo nga ako magugustuhan. Pareho silang natawa sa sinabi nito. She liked having a smooth conversation with him. Idagdag pa na nababawasan niya ang panahong dapat ay sana makasama nito si Anacel. Kai made her feel so good. Mahal niya ito, kaya siguro ganoon. You know what? I've never seen Kai so overprotective. Napalingon si Freya Del nang marinig ang sinabing iyon ni Anacel. Umupo ito sa tabi niya sa buhanginan. Nagtaka ako sa naging reaksyon niya na makita ka nakatupis kanina. I know that he could be possessive, but I did not know na aabot sa ganoon ang pagiging possessive niya. Ayaw lang siguro niya nakikita na ganoon ang ayos ng mga empleyado niya. Sagot na lang niya. Maybe. Pero kung si Glenda nakita niyang ganoon ng ayos, pagsasabihin lang niya yun at sa cottage para magbihis. Pero ibang ginawa niya noong ikaw ang nakita niyang ganoon ang suot. He brought you to his cottage because he knew you'd be safe there. Hindi niya alam kung anong naisipunto nito sa mga sinasabi nitong iyon. Nagkataon lang siguro yun. I should warn you, kung anumang relasyon meron kayo ni Kai, baka wala rin patunguhan yan. I don't want to threaten you, pero once na magmahal yan, isa lang ang posible mangyari. He will hold on tight, but only at first. Sa katagalan, itatapon ka rin niya, just like what he did to me. Hindi ka rin niya ipaglalaban. Wala naman siyang dapat ipaglaban, kasi wala naman kaming relasyon na mas lalalim pa sa pagiging magkaibigan at sa pagiging PA ko sa kanya. Pero sabi niya, espesyal ako sa kanya. Naisa na niyang idagdag pero pinigilan niya ang sarili. Alam mo bang dahilan kung bakit hinayaan ko na lang na magkahiwalay kami? It's not just about the thing he's with music that he couldn't let go of, kundi pati na rin ang katotohanang hindi niya ko kayang ipaglaban sa mga magulang ko. If he only did that, baka matagal na kaming kasal ngayon. Napakagatlabi siya. Naisip ko na kung sa simula pa lang ay hindi na niya ako kayang ipaglaban, paano pa kaya sa mas marami pang pagdaraan ng relasyon namin? Kai is self-centered, Freya, and selfish. Hindi niya gagawin ng isang bagay kung hindi pa pabor sa mga pangarap niya, even if it means letting go of the person he loves. Hindi ko iniisip yun dahil hindi ko pag-aari si Kai.
at may mga personal siyang kailangan gawin sa buhay niya na hindi ko maaring pakialamanan. Kung yun ang gusto niyang gawin, edi gawin niya, depensa niya sa sinabi nito. Ganyan din ang inisip ko noon, pero wala rin nangyari. Hindi ko gustong saktan ka, pero ayoko sana umasa ka na magkakarelasyon kayo ni Kai. You don't deserve him. He's still in love with me. Nakatingin ito sa kanya na tila siguradong sigurado ito sa sinasabi nito. Sinabi nga ba talaga kaya rito ni Kai na mahal pa ito ng lalaki? Napapansin mo naman siguro kung paano niya ako titikan. Pero dahil ikakasal na ako, wala na siyang ibang magawa kung di makontento na lang na makasama ako sa pagkakataong kagaya nito. Tuso si Kai Fredel. Naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Kailangan niya makaalis doon, makalayo kay Anacel. Hindi niya hahayaan ang sariling makita nitong apektado sa mga sinasabi nito. Naku naman mga kafelisidad. Huwag sanang maniwala si Freya sa pinagsasasabi ni Anacel. Kaya naman, abangan!